Yes, mga lods. Magandang araw sa ating muli, mga lods. Ayan. Today is Monday, mga lods. November 17. Ayan, at medyo maulan-ulan pa rin, mga lods, yung ating panahon. Siyempre, ingat-ingat pa rin po tayo. At doon po sa ating mga kababayan na nasa rally, mga lods, no? Ingat po tayo dahil sana wag naman umulan, mga lods, no? Dahil kawawa ng mga ating mga kababayan doon sa nagrarally para ipaglaban, mga lods, yung ating ang ating kalayaan, ang ating sambayanan, mga lods, no? Na nalulubog na tayo sa ganitong sitwasyon, mga lods. Na nakikita niyo naman, mga lods, di ba? Halos kaliwat kanan na yung ating yung kaliwat kanan yung rally, at kaliwat kanan din ng mga lods yung balita tungkol sa ating bansa, mga lods, no? At sa ating sa ating administrasyon ngayon, mga lods, no? Hindi natin mapagkailan, mga lods, no? Kahit sabihin natin na tayo ay hindi tayo mga lods, no? Pero siyempre, mga lods, no? Kumbaga, kung ano pinaglalaban nila, mga lods, yun din ang magiging karapatan natin, mga lods. Tayo mga Pilipino, tayo mga mahirap. Dahil nga, yung pera natin, mga lods, sa gobyerno ay nawawala na. So, ang nangyari, mga lods, kinakamkam na ng mga ating mga politiko na hinalal. So, ang nangyari, mga lods, kawawa tayo mga Pilipino. Diba? Yung imbis na yung pera na ilaan para sa mga katulad ng mga sakuna, mga lods, alam naman natin, kaliwat kanan ang sakuna na naranasan natin, mga lods, sa tayong mga Pilipino dito sa bansa natin. Pero siyempre, walang tulong na nangyayari sa atin, mga lods. Walang tulong na ginagawa ang ating admin, ang ating gobyerno. So, yun, mga lods, ang nakakalungkot, diba? Kaya nga, mga lods, sa panawagan ng mga natin, magkaisa tayo. So, siyempre, tayo, mga lods, ay nasa trabaho. Hindi naman pwedeng, kung pwede nga lang, mga lods, magpaliban tayo, iwanan natin yung pwesto natin para lang tayo ay sumama at sumali sa, mga lods, sa pagkakaisa nila. Pwede naman. Kaya lang, mga lods, hindi natin pwedeng iwanan ng ating trabaho. Dahil yun yung ating tungkulin, mga lods, no? Once na iniwan natin dito, tayo naman magkakaroon ng violation, mga lods, no? So, ang panalangin na lang natin, mga lods, na sana magtagumpay at mag-ingat-ingat po tayong lahat. Ano man ang sitwasyon, mga lods, sa ating mga kababayan, mga lods. Nakikipagsimpatya tayo, mga lods. Sumusuporta din tayo sa kanilang pinaglalaban dahil iisa lang naman tayo, mga lods. So, yun lang naman, mga lods, no? At sana pakinggan tayo, mga lods. At doon sa ating mga kasundaluhan, mga lods, alam naman nila at nakikita naman nila, kahit sabihin na sumusunod lang sila sa pero, mga lods, diba, kung tayo na mahihirap, kung tayo mga ordinaryong Pilipino, napakadali nating husgahan para sa kanila. Wala pa silang matibay na ebidensya, mga lods, kumbaga hindi pa nila napapatunay na tayo may sala. Pero anong ginagawa nila? Hinaharas na nila yung mga Pilipino at dinadakip, kinukulong. Pero ayan, mga lods, no? Maliit na pera lang yung, mga lods, kakapiran ko, barya-barya lang ang kunwari. So kung ano man, no? Barya-barya lang na kinulimbat o nakuha ng mga ordinaryong Pilipino, agad-agad may hustisya, agad-agad may kaparusahan. Pero ito, mga lods, trilyon, bilyon ang nawawala sa kaban ng bayan. Pero bakit walang gumagalaw? Diba, mga lods? Walang gumagalaw. Pero bakit? Ayan na, tinuturo ng mga lods kung sinong salarin, sinong may kasalanan. Ang ginagawa ng ibang politiko, dinadivert na naman nila doon sa mga Duterte. Mga Duterte, wala namang ginagawa. Si Pangulong Duterte nasa dahik na. So, ano pa magagawa nila? Anong magagawa ng mga lods? Ang admin ngayon, ang masyadong agresibo. Lahat ng mangyayari sa kanila ay dinadivert nila sa mga Duterte. Di ba, mga lods? Nakakalungkot, di ba? Kitang-kita naman, harap-harapan.
tinatarantado tayo ng admin ng gobyerno natin. Tayo mga Pilipino. Pinawalang yan nila tayo. So ano pang makukuha nating hustisya laban sa kanila mga lods? Wala. Tayo na lang talaga mga Pilipino ang mag-a-adjust sa kanilang ginagawa. So sana magtagumpay mga lods, no? At matuldukan na ang lahat. At para naman maging mapanatag tayo mga Pilipino, kasi hanggat nandyan yung ang ating admin, hindi mapapanatag ang mga Pilipino mga lods. At wala nang tiwala mga lods sa ating administrasyon ang mga Pilipino. Sana naman mag-isip-isip sila mga lods, no? Wala nang tiwala dahil sa ginagawa nila mga lods. Wala nang tiwala. So ano pang ginagawa nila dyan sa mga lods sa ating, di ba? Sana mag-isip-isip sila. Hindi na kailangang dumaan pa ng maging dahas pa ang mga tao para mag-decision mga lods. Hindi na maging dahas o magkaroon pa ng sakitan para lang mapatunayan ng mga lods. Pwede namang maging ano na lang tayo. Bumaba na lang tayo mga lods para matapos na ang lahat. Kasi wala din ang mangyari. Wala nang tiwala ang mga Pilipino sa ating administrasyon. So, ano nangyari mga lods? Kaliwat kanan na. Hindi ba nila naintindihan mga lods? O hindi nila, o nagbubulag-bulagan lang sila, o nagbibingi-bingihan sa nangyayari. Kahit anong gawin nila mga lods, kahit sabihin at nakapo pa rin sila dyan, pero ang mga Pilipino wala nang tiwala. Babagsak na yung ating ekonomiya. Babagsak na yung ating, dahil wala lang ang tiwala mga Pilipino. Pati mga OFW, wala na rin tiwala mga lods. Ano pang asahan natin? So yun lang naman mga lods ang atin dito. Sana maging ano lang, wag nang dumaan ng maging marahas ang mga Pilipino mga lods, no? Mag-isip-isip na lang sila mga lods para maiwasan na lang yung ganyan. At saka itong mga kapulisan natin, mga kasundaluhan, dapat sana mag-isip na rin sila, no? Ang pinoproteksyonan ninyo yung mga komunista, yung mga NPA, mga rebelde, mga kawatan ng ating administrasyon. Yun yung pinoprotektahan ng mga kapulisan natin mga kasundaluhan. Ibig na itaboy nila yan dahil yan ang nag-asik ng kaguluhan dito sa ating bansa. Yun pa ngayon na pinoprotektahan nila. Yun pa ngayon nag-ari-arian mga lods, at yun yung nasa administrasyon. So napakalupit, di ba? Napakahirap para sa atin mga lods. I-adjust yung sa ating mga sarili dahil tayo gumagawa ng tama, tayo pa naging mali. So baliktad na ang lahat mga lods, baliktad na. Ang mga NPA rebelde na komunista ang nag-ari-arian dito sa ating bansa. So yun ang masakit na katotohanan mga lods, no? Yun na yung pinoprotektahan ng ating mga kapulisan, yung mga magnanakaw, yung mga drug lord, yung mga NPA, yung mga rebelde mga lods. Yun ang masakit ng katotohanan mga lods. Bumaligtad ng panahon. Sana pakinggan pa rin tayo, o ang ating mga panalangin mga lods, na pakinggan pa rin tayo ng Panginoon na ayusin ulit ang ating bansa mga lods. At mayroong uling mamuno na sa ating bayan, sa ating bansa, ng kaayusan at kabutihan. At sumunod sa batas mga lods. Kasi kung walang batas, magulo ang bansa natin mga lods. Kailangan sumunod tayo sa batas, sa rule of law. Yan ang katotohanan mga lods, diba? Kahit tayo hindi naman tayo abogado mga lods, pero siyempre alam natin kung paano sumunod sa batas. Kasi kung hindi tayo susunod mga lods, magulo at magulo ang ating bansa. Ayan mga lods, diba? So ayan mga lods, ito yung ating almusal ngayon. Ayan, meron tayong 2-piece na chicken at meron tayong sinigang sa miso na bangus mga lods. So ito ang ating ulam ngayon for today. So kaya na tayo mga lods. Umpisa na natin at siyempre mag-pray muna tayo bilang pasalamat sa ating Panginoon sa biyayang binigay sa atin sa mga ito. So let's pray mga lods. Off cam lang tayo mga lods. Okay.
Ito yung ating mga lods. Ayan. So, ayan mga lods. Thank you very much. Thank you for watching po mga lods. Ingat po tayo. Sama tayo naroon. Dahil ang ulan po ay lalo sa mga buwang biyahe mga lods. No? Ingat tayo sa kalsada. Mga lods, bye-bye. Masamantala.